Naayos na kaya ang problema diyan sa West Philippine Sea sa pag-uusap ni President Bongbong Marcos at ni Winnie the Pooh, Xi Jinping? Anyway, ito yung balita kasi kahapon mga Ochero. Panoorin, basahin natin yung balita. Ito yung sabi. Marcos met Xi Jinping, easing tensions in South China Sea was discussed. Ito yung napag-usapan. Pagpapahupa ng tensyon sa West Philippine Sea, dyan sumentro ang meeting ni na Pangulong Bongbong Marcos at Chinese President Xi Jinping sa sidelines ng APEC Summit sa Amerika. Live mula sa Los Angeles, California, nasa frontline Ang galit sa atin. Maricel mula sa San Francisco, ano namang Kalma lang, te. ni Pangulong Marcos dyan sa Los Angeles. Jess, isa nga sa mga layunin ni Pangulong Bongbong Marcos ay harapin ang Filipino community dito sa Los Angeles. Alam naman natin na isa sa mga pinakamalaking populasyon ng Pilipino ay makikita sa lugar na ito. Pasado alas 8 ng gabi ng Biyernes, oras dito sa California. Pasado alas 12 ng tanghali ng Sabado dyan sa Maynila, nang dumating si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Los Angeles para sa kanyang working visit. At dito na niya ikinuwento, bago pa man din siya magsimula ng kanyang event, nandun bago lumipad from San Francisco, ikinuwento yung kanilang pag-uusap ni Chinese President Xi Jinping. Okay. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang humiling na makausap niya si Chinese President Xi Jinping sa sidelines ng APEC Summit para matalakay ang mga issue sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng sunod-sunod na pangaharas ng China sa mga resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Nag-usap daw sila kung paano mapapahupa ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Voiced to him my concern of some of the incidents that were happening between Chinese vessels and Philippine vessels, culminating in an actual collision, as we have seen before, and hopefully to find ways to avoid that and have ways to move forward from this situation. And it was essentially we tried to come up with mechanisms to lower the tensions in South China Sea. Binigyang diin din daw ng Pangulo na walang dapat humadlang sa pagpalaot ng mga Pilipinong mangingisda. And I asked that we go back to a situation where both Chinese and Filipino fishermen were fishing together in these waters, and so I think the point was well taken by President Xi. Pero aminado ang Pangulo, hindi matutuldukan ng simpleng pag-uusap ang mga issue sa West Philippine Sea. We really should view this as a work in progress. It's a process. It is not. There's no one thing that we will do that will solve all the problems. We have to continue to communicate. Nagkasundo naman daw ang dalawang leader na ang issue sa agawan ng teritoryo ay hindi dapat mangibabaw sa ugnayan ng Pilipinas at China. That's essentially the message that was sent, that we spoke of to each other, that we were in agreement that the problems that we have in South China Sea with China should not be the defining element of our relationship. Sa sidelines din ng APEC Summit, nakipagpulong si PBBM kay Peruvian President Dina Boluarte tungkol sa mga paksang dapat ilatag sa susunod na APEC Summit. Ang Peru ang tatayong chair ng 2024 APEC Summit. Hindi naman natuloy ang bilateral meeting ni PBBM kay Canadian Prime Minister Justin Trudeau dahil naubusan na raw ng oras. Hindi na rin natuloy ang meeting ng Pangulo sa pinakamayamang tao sa mundo na si Elon Musk dahil sumama raw ang pakiramdam ni Musk. We'll find ways again too, because we have much to discuss with him in terms of the technologies that we would like for Tesla, for example, to bring to the Philippines, specifically battery technology, even the manufacture of fully electric vehicles. Ito na ang huling araw ng pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa APEC Summit dito sa San Francisco, kung saan tinutukan ng mga Kung ano, by the way, sorry, I had to stop. Kung matutuloy yung kay Elon Musk, yung Tesla,
malaking ano yan, malaking contribution yan sa bansa natin. Kaso, for that to happen, we need to have a stable, not just, hindi economy, we need to have a stable source of energy. Kasi syempre mga factories are very dependent on electricity. Yung manufacturing sector. Kung ang lalagyan mo ng ng planta ng what do you call this? Yung planta ng let's say Tesla, panay ang brownout every 12 hours. Wala, we're wasting our time. So mga kotsero, it's really a good idea no may pasok. Lalo na unti-unti na nag-aalisa ng mga company sa China. Dahil tumataas na rin daw ang labor cost, mahirap na rin daw magnegosyo doon dahil sa constant monitoring ng gobyerno sa mga manufacturing companies. So, we should be able to take advantage of that. Dapat, kapag naisip, pag nag-alisan yung mga kumpanya doon, ang una nilang naiisip ay Pilipinas. Kaso hindi. Ang una nilang iniisip na lilipatan ay Vietnam or Indonesia or Malaysia. Bakit? Again, mga kotsero, because of their provision or yung bansa nila ay pinapayagan ang 100% foreign equity ng mga foreign direct investors. So, ibig sabihin, mga kotsero, kapag ikaw ay isang negosyante at nag-invest ka sa Vietnam ng iyong negosyo na hindi naman covered ng kanilang national security, kasi may mga may mga industries na limited lang for Vietnamese citizens. It's very few. Other than that, pwede kang pwede mong pag-arian yung iyong negosyo 100%. Unlike dun sa Pilipinas, meron tayong 60-40. Diba? Meron tayong foreign restrictions 60-40. So 60% dapat pag-aari ng Pilipino, 40% pag-aari ng foreigner. And dahil, syempre, ang mga oligarko lang naman ang may kakayanan na mamuhuna ng 60% at maipag-partner sa mga malalaking kumpanya tulad ng what do you call this? Tesla. Wala. Ang oligarko lang ang happy. Sila lang yung payaman ng payaman. Tayong mga dukha, parati tayong empleyado ng empleyado. So ayun, kaya ang hirap dito sa Pilipinas ang hirap umasenso sa Pilipinas. It's because of that wala it's our situation. So kailangan na rin talagang i-update yung ating constitution. We need to make sure that we are pushing for the right things. And one of them is to update our constitution. Lalo na kung aya tayo ng foreign investors. Ang pag-uusap tungkol sa interconnectivity para mas mapalago pa ang ekonomiya ng bawat miyembro ng APEC. Sa pagtatapos din ng kanyang partisipasyon sa APEC Summit, dinipensahan ng Pangulo ang naging hakbang ng gobyerno na i-revise ang implementing rules and regulations ng Maharlika Investment Fund. But as much as possible, on the day-to-day workings of the fund, we leave it to the board, we leave it to the managers. I'm a little surprised that the characterization of the changes that we made, which were not that many, by the way. Ba't pinutol? Just mula dito sa Grabe, pangit ng putol nyo. News 5. Pangulong Bongbong Marcos sa Hawaii. Ang sabi ni Pangulong Marcos, ito parang pagbisita na rin doon sa mga dati niyang kaibigan na tumulong daw sa kanyang pamilya nung panahon na sila ay na-exile. Ang sabi naman niya, mukhang hindi niya naman kailangan ibigay yung pagpapatawad doon sa mga taong nasa likod ng pag-exile sa kanilang pamilya dahil ipinaglalaban lang naman daw nito yung kanilang mga prinsipyo gaya ng paglaban niya sa mga prinsipyo niya at hindi naman daw siya namenersonan. Inaasahan na makakabalik si Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Maynila sa Lunes ng gabi. Jess? Maikling biyahe lang sa Hawaii. Muli maraming salamat. Nagulat mula sa Los Angeles, Maricel Halili. Mga kapatid, Yun. Okay, so balikan natin yung usapin ng China. Kasi yun yung yun yung topic nitong vlog na to So ang sabi, ito nga, President Ferdinand Marcos Jr. and Chinese President Xi Jinping on Saturday discussed fishing rights and other mechanisms to ease tensions between the Philippines and China in the South China Sea. So Marcos had a pull-aside meeting with Xi on the sidelines of the Asia-Pacific Economic Cooperation Summit
in the face of recent incidents in the South China Sea involving the two countries. So alam naman natin yan. No? Ano ba yung mga insidente na yan? Well, isa-isahin natin. O isa-isahin natin. Una, yung laser. Ayan, ni-laser yung ating mga barko. Yung ating Coast Guard pala. Pangalawa, yung water cannon. Ayan, yung water cannon. Insidente natin yan. Tapos, actually, 2 beses na ulit yan. Meron pa nitong November 12 yata to. Ayan, November 12. 2 beses tayo with water cannon ng Chinese Coast Guard. Tapos, meron din yung, nagkabanggaan nga nitong mga barko ng Philippine Coast Guard. Ng Philippine, AFP to eh. AFP commission boat to eh. At saka ng Chinese Coast Guard. So, yun mga hochero. Maraming incidents. Maraming incidents na naganap, guys. Pero ang sagot ni Presidente doon sa media interview, Marcos said he requested a meeting with Xi to once again voice concern on some of the incidents that were happening between Chinese vessels and Philippine vessels, culminating in the actual collision in the West Philippine Sea before. So yung nangyari nakaraan. He said he is optimistic that Manila and Beijing would find ways to avoid similar incidents in the future as well as to move forward from this situation. Well, being optimistic is okay. Wala akong problema sa pagiging optimistic. But alam nyo mga kotsero, meron din ho kasi tayong tinatawag na pagiging realistic. Diba? Yung optimistic, yan yung pananaw na iniisip mo magiging okay ang lahat. Ganon. Na kung lahat magiging papabor sa gusto mo, yun yung pagiging optimistic. Pero, we also have to think of what is real. Ano ba yung katotohanan dyan? On the ground. Lagi sinasabi, di ba? On the ground. In this case, on water. Ano ba nangyayari dyan? Alam naman natin, mga kotsero, na ang China will not back down. They won't. Hindi yan naatras. Not for anything else. Pero, because of their claim. Claim nila yan eh. At kapag sinuko nila yung claim nila na yan, o di lalong walang mangyayari. Mawawala sa poder ng kapangyarihan si Xi Jinping, o di ba? Si Winnie the Pooh. Tapos, pag nawala siya sa poder ng kapangyarihan, o di wala na. Pagtatawanan siya lalo. So hindi na magiging Don't forget, the ruling party in the Chinese in China is the Chinese Communist Party. So baka mapalitan sila. So it won't happen. Let's be realistic. It won't happen. I don't think there's going to be any, personally lang to, na hindi parang malabo magkaroon dyan ng pag-concede. Although sinabi na ni Xi Jinping na ayaw din daw nila ng gera, quote unquote. Pero mahirap kasi paniwalaan ng mga komunista, guys eh. Alam naman natin yan. Pag komunista will say something to your face but do something behind it. Diba? Or behind you. So, backstabbing style. So, ganun. Mahirap pagkatiwalaan salita ng mga komunista, guys eh. So, but nonetheless, the problems remain. It is something that we will need to continue to communicate to find ways to avoid such incidents. And of course, as ever, whenever this issue comes up, I will always bring up the plight of our fishermen. Tapos, the president said he and she discussed the fishing rights in the South China Sea to enable both Chinese and Filipino fishermen to fish together in the disputed waters. And we go back to the situation where both Chinese and Filipino fishermen were fishing together in these waters, and I think the point was well taken by President Xi. Noted. Yun lang ang sagot ni Xi. Yun lang ang sagot niya, guys. Okay, noted. Okay. Marcos said he and Xi agreed that the present challenges in the South China Sea concerning the Philippines and China should not be the defining element of our relationship. Although sinasabi rin naman ng China yan, di ba? Yung ating tunggalian dyan sa West Philippine Sea, hindi dapat yan ang nagdidikta ng ating relasyon. Kaso, pag binabangga na yung mga barko mo at wino-water cannon na, etc., ay it's a very, very strong statement of your relationship.
Asked about the potential impact of his meeting with Xi on the South China Sea, it's a work in progress. At least ito realistic. This is a very realistic statement. Ano to? Ito lang talaga yung katotohanan. Ito talaga yung katotohanan. Itong sinabi ni Presidente na to. It's a work in progress. And I think this will be a work in progress that will take a lot and a lot and a lot of time. And a lot of political will on our end. Kailangan ng political will dyan. Because you're standing up to a bully. Let's call it as it is. China is a bully. Totoo yan. It has been the case for the longest time. So, bully siya. So, how do bullies respond? Bullies only respond to strength. Kung hindi ka papa-intimidate, then doon lang sila re-responde. Ganyan si Vietnam, hindi masyadong nabubully kasi they respond to the bullying. Si Malaysia, hindi masyado. Kasi they respond. Indonesia, ganun din. Pilipinas, lagi nabubully. Bakit? Ganun eh. Anong gagawin natin? Kasi nga, hindi nga tayo capable. Wala tayo ng capability. So, anong gagawin natin? We increase our defensive capability. Para irespeto naman tayo ng konti. Kasi bullies only respond to strength. At ang bully, kapag ini-intimidate ka, magre-responde lang yan kapag hindi ka yuyuko. Kaya ako, laban talaga ako sa mga bully. Hindi ko yuyukuan yung mga bully na yan. Ngayon, is the South China Sea worth it? Worth fighting for? Yes. It is. Number one, it's our exclusive economic zone. Diba? Nasa atin yan eh. Yung parte niyan, di naman buong South China Sea. Yung parte niyan is part of our exclusive economic zone. At ayon sa international law at ayon sa ating sariling constitution, well, sa international law na muna, yung exclusive economic zone is within the jurisdiction of the coastal state. Kaya nakakatawa yung kapag mayroong argumento na nagsasabi, hindi naman nagke-create ng territory yung features ng South China Sea. Yes, it's true. It doesn't. Kaya nga ang sukatan natin is yung baselines. Yan ang sukatan natin dyan, yung baseline. So from the baseline up 200 nautical miles, di yun yung parte ng ating exclusive economic zone. Ayun nakasulat sa UNCLOS eh. Gano'n naman kasimple yun, guys. O tapos, ano pa ba? Yung mga sinasabi dyan. Kung hindi naman nagke-create ng territory yan, bakit gigil na gigil ang China dyan? Diba? Ba't nila tinatawag na teritoryo nila yan? Hindi naman pala nagke-create ng territories yan. So, yung mga ganun ba? At that's part, at least yun sa international law. Sa ating local laws, makikita natin yan, Article 12, Section 2, second paragraph. Kung saan, nakasulat na dapat, pinoprotektahan ng ating estado, ang ating territorial waters, tsaka kasama doon yung ating exclusive economic zone. So we have a legal basis. Meron tayong legal basis for that. Ang problema, si China wala. At si China, ang may ini-impose na gusto niya mangyari dyan. Kaya po, nung sinabi ito ni Presidente na it is a work in progress, it is really a work in progress. Walang agreement, mga kotsero. China did not agree to anything sa pag-uusap nila NATO. Nag-usap lang sila. Ganun, yun lang yun. Well, at least, nag-usap. Diba? Kaysa wala. But, alam nyo mga kotsero, nung huli silang nag-usap, January 2023, gagawa daw ng communication lines. January 5, 2023. Tapos, after nyan, nagkagulo na. Nag-laser na, nag-water cannon na, etc. etc. So, tapos, ano nangyari? Usap ulit. April 2023. Usap ulit. Philippines and China to open more communication lines to resolve maritime dispute. April 2023. Ano na nangyari? Water cannon ulit, banggaan, at patuloy na harassment ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. So mga kotsero, the moral of the story is, don't believe a word that the Chinese Communist Party is peddling. Kasi mga sinungaling sila, guys. They
they will not, unless it is in their own interest. Kung ito ay susunod or alinsunod sa kanilang interest, doon lang sila magka-follow through sa mga pangako nila. Otherwise, wala. Huwag niyo asahan ng mga to. Huwag kang aasa ng ganyan. Huwag kang aasa ng pagiging maayos kausap. Kasi, sila nga mismo, hindi nila paulit-ulit ko na nga sinasabi sa channel kung sila nga mismo, hindi nila nirerespeto ang karapatan ng mga citizens nila. How much more ang mga bansa na wala naman silang pakialam. See? So I hope, I'm really hoping na one of these days si Presidente will be able to do something about the West Philippine Sea na for the benefit, sa benepisyo naman ng mga Pilipino. Hopefully. Yung talks are okay, yung kwento-kwentuhan okay, yung pag-uusap okay yan, but it has to be more than that. Seriously, it has to be more than that. Kasi China will not stop. It won't stop. It can't stop. So ayun. So we have to do something better. Ayan. So mga kutsero, hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Okay, maraming pong salamat sa inyong suporta sa ating channel. At huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel and sa ating po Facebook page. Paki-follow na rin po tayo doon. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Alright, bye everyone. See you next time. Bye!